God. Hallelujah. Biyaya nga po ng ating Panginoon patuloy na sumagana sa bawat isa sa atin at lalong-lalo na pagdating sa tinatawag na espiritual at ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sa ating pag-aaral, muli tunghayan po natin ang aklat ng ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17 to 20. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 hanggang 20. Kaya kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y naging pawang mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo ng mga bagay, o datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo, na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa matuwid bagay ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasunduan sa sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanig ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Pagpalaan ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. At ito yung continuation ng ating pag-aaral nung nakaraan about the power of redemption. Sapagkat itong tinatawag na kapangyarihan ng katubusan na ginawa ng ating Panginoon, ito ay may tinatawag na resulta o bunga. Nang ibig sabihin, ang resulta at bunga nito ay hindi kayang gawin ng sino man tao. Kaya ibig sabihin, ito ay bunga lamang, ito ay resulta lamang nung tinatawag na katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa buong sanlibutan. Wala pong itinatangi, ito'y para sa lahat ng tao. Lamang ang napakahalaga sa mga bagay na ito, yung pananampalataya, yung pananalig, paniniwala, o yung acceptance, yung tinatawag na pagtanggap sa biyayang ginawa ng ating Panginoon Kristo, na tayo'y tinubos nga sa kasalanan. Sa matuwid, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, usapin ng pakikipagkasundo sa Diyos. Sapagkat alam natin, ayon sa mga kasaysayan, sa pagkahulog ni Eva at ni Adan sa kasalanan, na nalaytay ito sa buhay ng tao. Kaya dito pumapasok yung sinasalita ng Romans chapter 10 o chapter 3 verse 10 na sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin lamang nun, kailangan yung redemption, kailangan yung katubusan, kasi wala nga makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O ibig sabihin, walang makaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Sinundan ito ng Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, bilang pagmamalasakit ng ating Panginoon, na ang tao ay hindi lubusang mapahamak o madamay doon sa pagkakasala at kapahamakang destiny na hantungan ni Satanas o ng Diablo sa mga tuwid, ay huwag madamay ang tao, bagamat hindi mapipigilan, sapagkat meron tinatawag na pagpapasya ang tao. Pero kung sakali na ang tao ay magpasya sa biyaya at katubusan ng ating Panginoon, magkakaroon sila ng pagbabago o pagbabagong direksyon sa kanilang mga buhay. Bagamat ang katubusang ito ay inihulat, ipinangako na rin kay Eva at kay Adan. Kaya nga lagi natin sinasabi, si Eva at si Adan binihisan ng ating Panginoon Diyos ng balat ng hayop, at ang the best na balat ng hayop ay ang balat ng kordero. Ang kordero na walang kinalaman sa kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan ang naging sakripisyo para muling mabihisan ng kalwalatian ang tao, sapagkat yung kalwalatian ng Diyos na inilagay sa tao, which is the likeness and image of God, at yun yung katwiran at yun yung kabanalan, nawala sa tao. Kaya dahil dito, kahit papaano,
yung bihisa ng kordero, yun ang inilagay ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan. Sa matuwid, yung kordero ay nahubaran, tumulo ang dugo, pumatak ang dugo, at nawala ng buhay upang mabihisan ang tao. Kaya relatedly, eto na nga yung sinasabi natin pagdating ng bagong tipan. Ang tinutukoy na kordero dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 29, na sinasabi ron ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ito'y sinalita ni Juan Bautista na makita niya na dumarating ang ating Panginoon. Kaya dahil dito, nung marinig ito, nung dalawang alagad ni Juan Bautista, sumunod sila sa ating Panginoon Kristo at hindi sila pinigilan ni Juan Bautista. Kaya dahil dito, ito yung makikita natin about sa tinatawag na redemption. Napakahalaga po ng redemption na maunawaan din ng lahat ng tao na ito yung tanging paraan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa tao para makalabas sa kasalanan at makapagbalik loob ng lubusan sa ating Panginoon at mabihisan muli ng kalwalatian ng ating Panginoon sa pamagitan ng kabanalan at ng katwiran. Kaya dahil dito, ito nga yung ating sinasabi about the continuation of power of redemption. Wala pong makagagawa nito sa bawat isa sa atin. Sa bawat tao, walang makagagawa nito. Ito'y resulta lang ng katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung resulta ng katubusang ginawa ng ating Panginoon, lalabas lamang ito kapag may dalawang nagkakasundo. Siyempre, una ang ating Panginoon Kristo. Pangalawa, yung taong nananampalataya sa Panginoon. Dapat sila'y magkaroon ng pagkakasundo dito sa usapin ng tinatawag na redemption. Sapagkat kung wala ring magiging resulta na kung saan ay ibabalik ng ating Panginoon yung larawan at wangis niya na inilagay sa tao. Hindi natin kayang ibalik yun sa buhay natin o sa buhay ng tao. Walang sino mang makagagawa nun. Kaya lagi nating pasay yung sinasabi ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Yun ay sa panahong wala pang katubusang nangyayari. Sapagkat nung mangyari na ang katubusan, hindi nananatiling walang matuwid. Sapagkat yung mga nakipagkasundo sa katubusang ginawa ng ating Panginoong Kristo, yun ay merong resulta at sila ngayon ay magiging matuwid. Kaya balikan po ulit natin ang aklat ng Roma chapter 3 verse 23. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan hanggang sa mga sumusunod na talata. Nang ibig sabihin, ang atonement o yung tinatawag na handog patungkol sa kasalanan, walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon Kristo upang sa gayon maging karapat-dapat ang tao sa Diyos if ever na ito ay aangkinin ng sino mang tao. Ganito ang sinasabi Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang ibinigay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya at sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Kaya dahil dito, verse 26, sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa mga nananampalataya kay Kristo. Sabi sa English, to desire I say at this time his righteousness, that he might be just and the justify of him which believeth in Jesus. Ibig sabihin, inaaring ganap sa pamagitan ng katubusan ng ating Panginoon Kristo at ito'y walang iba kundi sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na walang bahid, walang dungis
na kasalanan. Kaya dahil dito, ito yung pinakang handog patungkol sa kasalanan. Ito yung pinakang atonement kung tawagin na kung saan ay namamagitan sa Diyos at sa tao. Kung ito ay pananaligan ng tao, kung ito'y aangkinin ng tao, pero kung hindi, mananatili ang tao sa kanyang kinalalagyan na ang destiny niya ay yung tinatawag na walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, ito yung ating titingnan. Ito yung katubusang ginawa ng ating Panginoon. Magriresulta ito sa tao ng isang panibagong buhay. Kaya sabi doon sa ating teksto, ang mga nakay Kristo Jesus ay mga bagong nilalang na. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Sa mga tuwid ay yung ating pananalig dito sa New Testament, dito sa Bagong Tipan, dito sa katubusang ginawa ng Panginoon na tayo'y makikipagkasundo dito. Naaaminin natin sa ating sarili, yes, hindi natin kayang lumapit sa Diyos sapagkat tayo ay tao na nasa ilalim ng kasalanan. Na ang sabi nga sa ating pag-aaral, sinasabi ni Propeta Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang puso ng tao ay mandaraya at totoong masama. Sino ang nakakaalam? Yan yung kalagayan ng tao. As in, yan ang kalagayan ng tao. Kahit anong sikap ng tao na maging malinis ang kanyang puso, pumapasok pa rin yung pandaraya at yung kasamaan ay naroroon pa rin. Bagamat merong ilang nagsisikap na sila'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sabi nga ni Haring Solomon, walang matuwid na hindi nagkakasala. Yun ay sa lumang tipan. Pero pagpasok ng bagong tipan, ang sabi ron ay nililinis ng dugo ng kordero ang budhi, ang puso, ang kalooban ng tao. At kung yun ay magiging malinis, ay aalisin niya yung pusong bato. Bibigyan niya ng pusong laman. At yun ay magiging malinis sa buong karumihan. At dahil ito'y malinis, kumpiyansa ang ating Panginoon Diyos, yung kanyang espiritu, ilalagay niya sa loob ng taong yun na kanyang winork out, nilinis at pinatawad sa kasalanan. Sa matuwid, yun nga ang nangyayari na yung budhi, kalooban ng tao ay nagiging isang templong banal at ang kanyang itinatalaga na saserdote diyan, hindi ang Panginoon, kundi yung mismong may katawan, yun nagpatubos. Then, ang tanging ibinibigay lang ng pamantayan ng Panginoon dito sa mga saserdote niya, walang iba kundi yung at tinatawag na righteousness o holiness na kalikasang ibinigay niya kay Eva at kay Adan na nawala. Pero dahil muli sa katubusang ginawa ng Panginoon at sa paglilinis na kanyang ginagawa, at kung ito ay magiging ganap na malinis, kumpiyansa ang Panginoon Diyos o ang ating Panginoon Kristo, yung kanyang espiritu, ilalagay niya sa loob ng taong yun. At palalakarin niya yun sa kanyang palatuntunan at kanyang mga kahatulan. Then, ang nais lang ng ating Panginoon Diyos, ito ay maging nature ng tao, yung holiness and righteousness, maging kalikasan ng tao. Kaya dahil dito, malaki po ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan. Kaya nga sa lumang tipan, lagi ko sinasabi, i-research nyo din, hindi nangako ang ating Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan sa lumang tipan o sa tinatawag na Law of Moses. As in, wala. Ang buhay na walang hanggan ay ipinangako ng Panginoon Kristo na siya'y dumating. Dito nagpasimulang ipangaral niya sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 17, ang kaharian ng langit ay malapit na. Kaya ibig sabihin, sapagkat merong mangyayari't magaganap na katubusan. At dahil dito, eto ngayon yung ating sikapin, sapagkat ito ay malaking bagay na pinagpahalagahan ng Panginoon.
Sarili niya mismo, ang sabi niya, naranasan niyang mahiwalay sa Ama, nampasanin niya ang kasalanan ng sanlibutan, naranasan niyang mababa sa Hades ng pagdurusa, nampasanin niya ang kasalanan ng sanlibutan. Pero pagkaraan ng 3 araw, ayon sa pangako, ay dito malalaman kung ang dugo ng tipan ay may bisa ang bagong tipan. Ang unang nakaranas noon, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. At yun ang sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 29. Ano kayang higpit sa akala ninyo ang igagawad na parusa doon sa mga umalipusta sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa Espiritu ng biyaya. Ang nagpabanal muli sa ating Panginoon Kristo ay yun ding dugo ng tipan na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang ating Panginoon Kristo nakabalik sa Ama. Kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan, siya ang panganay sa lahat ng mga patay. Nang ibig sabihin, lahat ng pumasok sa kasalanan, patay sa harapan ng ating Panginoon. Yun yung sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 9 na kung saan meron dun nagsabi sa Panginoon Kristo na kanyang isang tagasunod at sabi niya, Guro, susunod ako sa iyo, pero pahintulutan mo muna akong makauwi para mailibing ko ang tatay ko. Anong sabi ng Panginoon? Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay, datapwat sumunod ka sa akin at ipangaral mo ang kaharian ng langit. Lucas chapter 9, ganito ang sinasabi. Verse 61 o verse 60. Lucas chapter 9 verse 60, datapwat sinabi niya sa kanya, o 59, sorry. Verse 59, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga sariling patay. Datapwat yumaon ka, ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Sabi nung sumusunod sa kanya, Guro, pahintulutan mo muna akong umuwi para mailibing ko ang aking ama. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ano sabi niya? Bayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Kaya dalawang bahagi o dalawang patay ang binabanggit dito. Bagamat isang physical death and majority spiritual death. Lahat ng pumasok sa kasalanan patay sa harapan ng Diyos. At yun yung mga maglilibing doon sa physical dead body. Yun yung maglilibing sa katawang patay. Kaya sabi ng Panginoon, bayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Sa mga tuwid, sa harapan ng Diyos. Ang nasa ilalim ng kasalanan, patay sa harapan ng Diyos. At yun yung kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan. Huwag kanyong kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Walang pagsalang kayo'y mamamatay sa harapan ng Diyos. Kumain sila. Physically, hindi sila namatay, but spiritually, nawala ang kalwalatian ng Diyos sa kanila. Yung holiness and righteousness nga, nabihisan ng tao ay nawala. Kaya dahil dito, sinabi ng Panginoong Hesus sa sumusunod sa Kanya, bayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Spiritually, lahat ng nasa ilalim ng kasalanan, patay sa harapan ng Diyos. At nais ng Panginoon na yung mga patay sa spiritual ay magkaroon muli ng tinatawag na pagkabuhay. At dahil dito, maraming talata sa banal na kasulatan na sinasabi, ang Panginoong Hesukristo ang panganay sa mga patay. Kaya ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus, siya yung unang nakalabas sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamagitan ng dugo ng tipan. Kaya yung Hebreo chapter 10 verse 29 nabanggit doon ang dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Ang tinutukoy na sa Kanya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil dito, yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na katubusan sa sanlibutan, bagamat pinasan niya ang kasalanan ng buong sanlibutan, nang humarap siya sa Panginoon, tinanggap siya ng Panginoon dahil ang dugo ng tipan ay may bisa.
Yun ang naglinis sa ating Panginoon. At siyempre, from the very start, ito talaga yung pinananaligan ng ating Panginoon So Kristo rin, ayon sa pananampalataya na kung saan ay ito yung maglilinis sa kasalanan ng tao. At maging sa kasalanang pinasan niya, yung mabigat na pagkakasala ng lahat ng tao, pinasa ng Panginoong Hesus, pero sa pamagitan ng dugo ng tipan, ito ay nilinis din ng dugo ng tipan. Kaya nakabalik ang Panginoong Hesus sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama. At tayo rin naman, kung tayo'y mananalig sa katubusang ginawa ng Panginoon, dito rin sa dugo ng tipan na ito, mahalaga tayo'y makipagkasundo sa Diyos. Nang ibig sabihin, mangyari din sa atin yung tinatawag na deliverance o yung tinatawag na total deliverance, yung ganap na kalayaan. Kaya sabi nga ng Panginoon Kristo sa John chapter 8 verse 32, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang pinalaya ng anak, ganap na malaya, at yun ang dapat mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, yung tinatawag na ganap na kalayaan. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na ang redemption na ginawa ng ating Panginoon, meron itong resulta. Meron itong bunga, meron itong kaganapan, meron itong pangyayari na kung saan ay magyayari yung pagiging isang bagong tao. Yung pagiging isang bagong nilalang, hindi dahil pinipilit natin ang ating sarili, kundi ito ay magiging nature natin. As in nature, kapag sinabi nating nature, kalikasan na natin ito, yun ay magkaroon ng tinatawag na righteousness and holiness, at yun ay larawan at wangis ng Diyos. Kaya nga sinasabi, nung bata pa man ako, naririnig ko na yun. Madaling maging tao. Ang mahirap ay yung ikaw ay magpakatao. Dahil naisin man ng tao na siya'y magpakatao, dumarating din ang punto na sisira yung prinsipyo at mithiing yun sa bawat circumstances o pangyayari na kinakaharap niya sa buhay. At the same time, yun din sinasabi ng reliyon. Madaling maging Kristiyano. Ang mahirap ay yung magpaka-Kristiyano. And relatedly, ang tunay na Kristiyano ay walang iba kundi yung mga sumunod sa yapak ng ating Panginoong Kristo. Lalo na dito sa redemption, kung ang ating Panginoong Kristo ay panganay sa mga patay, ang bawat isang sumasampalataya dito sa dugo ng tipan o redemption na ginawa ng ating Panginoong Hesus patungkol sa kasalanan, lalakaran din nila yung nilakaran ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, hindi ito sa ating kakayanan. Dito napapasok ngayon muli yung sinasabi natin sa aklat ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kung saan ay sinasabi rito, hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamagitan ng biyaya at pananampalataya sa Panginoon Kristo. Okay, ang sabi rito, Ephesians chapter 2, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya dito, ito yung ating makikita. Sa biyaya. Kaya ibig sabihin sa biyaya, ang tanging puhunan lamang talaga natin dito at tanging natin magagawa na sa ating sarili lang talaga ay yung ating pagsusumamo tapat na puso ng paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Yung puso at kalooban natin na totoo tayo na makikipagkasundo dito sa dugo ng tipan, tayo'y magpapatubos, handa tayong lumabas sa kasalanan at handa tayong magpatubos sa Panginoon at handa tayong lakaran ang isang buhay na inihanda sa atin ng ating Panginoon na hiwalay sa anino ng kasalanan. Kaya sabi rito, sa biyaya kayo'y nangaligtas.
hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag mapuri, kundi sa pamagitan ng pananampalataya na ito'y sa kay Kristo Jesus. Kaya dahil dito tayo daw ay mga gawa kay Kristo. Ang sabi sa English dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yung sinabi rito, created unto Jesus. Ibig sabihin, tayo'y nilikha, tayo'y ginawa, tayo'y nilalang para sa ating Panginoon Kristo at para sa mabubuting gawa. Kaya ibig sabihin, yung pagkalikha sa atin, yung pagkagawa sa atin, eto nga yung bagong paglalang sa atin, eto ay hindi magagawa ng tao. Resulta ito ng katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito na rin sa Ephesians chapter 2 sa bandang itaas, ang sabi rito sa verse 1, ganito ang sinasabi, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang binanggit dito ay quicken. And you hath He quickened who were dead and trespass and sin. Kaya ang binanggit dito ay quicken. Then yung pagiging patay ay dead, spiritually dead. Then binanggit dito'y quicken at sa Tagalog ay binuhay daw muli. Kaya ibig sabihin, itong quicken, wala rin makakagawa nito. Walang sino man tao na makakagawa na siya'y makwiken. Dito sa banal na kasulatan, ang tinawag dito na quicken ay ito yung talagang restoration of original na pagkalikha sa tao. Nang ibig sabihin ng quicken, ito ay nakurap, ito ay nawala dun mula sa kanyang original na kalalagyan. At dahil nga dito sa paraan at biyaya ng Panginoon, ito'y magre-resulta ng tinatawag na quickening o pagbuhay uli o yung tinatawag na pagkagising or awakening. At dahil dito, babalik uli sa kanila yung holiness and righteousness. Kaya nga na-quicken. At kung na-quicken, muling nagliwanag. Nawala yung dilim. Naging malinis sa harapan ng Panginoon. Nabuksan sa kanila yung biyaya ng ating Panginoon na dati daw ay patay dahil sa kasalanan. Walang liwanag. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto chapter 4 verse 6, sinabi ng ating Panginoon Diyos, ang Diyos ay may sabi, yamang sinabi ng Diyos, magliwanag ang ilaw sa kadiliman. At ang ilaw na yon ay nagliliwanag daw sa puso ng bawat isa na kagaya ni Apostol Pablo na nakipagkasundo din sa Diyos. Kaya dahil dito yung pusong madilim, pusong masama at mandaraya, kapag nilinis ito sa pamagitan ng dugo ng tipan, yan ay magiging maliwanag. Sa kanya ang katotohanan, sa kanya ang katwiran, sa kanya ang kabanalan, at yun ay kalikasan na resulta ng tinatawag na redemption. Kaya ang tawag dito ay quickening or quicken. Nang ibig sabihin, sa usapin ng quickening at quicken, walang sino mang tao ang makagagawa niyan. Mula dun kay Adan at kay Eva sa kanilang pagkakasala, hanggang sa pumasok yung mga taong naging kalugod-lugod din sa ating Panginoon Diyos, kagaya ni na Enoch, ni na Seth, kagaya ni na Abraham, ni Isaac, ni Israel o ni Jacob, kagaya ng mga propeta, pero isa man sa kanila ay walang binanggit ang kasalanan na sila'y quicken. Wala. Kaya ibig sabihin yung quicken ay naririto sa bagong tipan sa katubusang ginawa ng ating Panginoon. At ito ay pribilehiyo na maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga may binabanggit din ng ating Panginoon. Ninanasa ng mga propeta
at ng mga lingkod ng Diyos na makita ang mga bagay na inyong nakikita at marinig ang mga bagay na inyong napapakinggan. Pero hindi nangyari sa kanila. Kaya sabi niya, mapapalad yung nakakakita sa Panginoon at nakaririnig sa tinig ng ating Panginoon. Pero higit din daw na mapalad yung gumaganap ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, eto ngayon yung ating titingnan. About sa tinatawag new creation, ito ay bunga ng tinatawag na redemption. Power of redemption. At kung ito ay meron tinatawag na quicken, tanging Diyos lamang ang makagagawa niyan. Relatedly, yung dugo ng tipan at higit sa lahat yung ating participation. Kaya sabi rito, sa biyaya kayo nangaligtas, hindi sa pamagitan ng inyong mga gawa, upang sino may huwag magmapuri. Kaya ibig sabihin, hindi pwede sabihin na nag-research talaga tayo, nagpakadalubhasa talaga tayo, binanal talaga natin ang ating sarili, inilayo talaga natin ang ating sarili, bagamat yun ay mga turo din ng banal na kasulatan, pero makikita natin as in hindi kaya kapag hindi tayo dumaan sa tinatawag na redemption. Kaya dahil dito, itong redemption o katubusang ito yung tinatawag nating biyaya sa biyaya ng ating Panginoon. Okay, ano ang pinakang mahalaga at dapat nating gawin? Katapatan lang ng ating puso. At ito sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ni Juan, or else tingnan po natin, Chapter 5, verse 20. 1 John chapter 5, verse 20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa matuwid ay sa Kanyang anak na si Kristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Nalalaman natin na tayo'y binigyan ng anak ng ating Panginoon Diyos sa matuwid ang Panginoon Kristo ng pagkaunawa. Ibig sabihin, kahit tayo magpakadalubhasa sa banal na kasulatan, gaya ng mga eskriba at pariseyo, sabi nga ay hindi mangyayari. No, bagamat iba yung lumang tipan, iba yung bagong tipan, madaanan lang uli natin. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa Matthew chapter 11 verse 12, ang kasulatan at ang mga propeta, ang sabi ron, ang kasulatan ay nananatili hanggang kay Juan Bautista. Okay, ano bang pagkakasabi? Ang kasulatan at ang mga propeta ay nananatili hanggang doon kay Juan Bautista. Matthew chapter 11 verse 12, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagbabata ng karasan at kinukuha ng mga tao ng sapilita ng mga taong mararas, sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipang hula. Ang ibig sabihin sa mga bagay na ito, yung mga nasa ilalim ng lumang tipan, iba yung biyaya at favor ng Panginoon Diyos sa kanila, at iba dito sa bagong tipan. No, kaya ibig sabihin, kaya ng ating sinasabi, walang naging apostol ang Panginoon Kristo na eskriba. Nadaanan lang. Sapagkat alam ng ating Panginoon Kristo na ang mga eskriba ay very loyal about law of Moses. Talagang hindi sila aalis doon. At yun talaga ang commitment ng mga eskriba. Kaya sabi rito sa Matthew chapter 13 verse 53, ganito ang sinasabi. Nasa na yun? Verse 52. Matthew chapter 13 verse 52, at sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambahayan
na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Kaya ibig sabihin, ang mga eskriba, yung kanilang loyalty about law of Moses, sapagkat sila yung mga tagapagturo ng kautusan, yung law of Moses, sila daw yung mga alagad sa kaharian ng langit. Pero nang pumasok ang bagong tipan, kung sila ang mga alagad sa kaharian ng langit, bakit ni walang isang eskriba na naging apostol o naging alagad ang Panginoon Jesucristo? God knows, hindi aalis ang mga eskriba sa batas ng lumang tipan at sa pagtuturo ng law of Moses. As in, wala. At dahil dito, eto yung paghihiwalay ng luma at bagong tipan. Kaya ang sabi ng Panginoong Sus, ang kautusan at ang mga propeta nananatili hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng kaharasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Nang ibig sabihin, andyan na kayo sa lumang tipan. Ang mga nasa lumang tipan, pagpapalain ng Panginoon ang mga tapat na namumuhay sa law of Moses o yung Mosaic law, pagpalain kayo. Pero after that, pagkatapos ni Juan Bautista, sapagkat sinalita ito ng Panginoon Kristo nang mapugutan ng ulo, si Juan Bautista at si Juan Bautista hindi sumunod sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga natin sa John chapter 1, na sinasabi na nga ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 29, John chapter 1 verse 29, nang kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki at magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. At siya hindi nakilala datapwat upang siya'y maayag sa Israel dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. Kaya dahil dito, ito yung nangyari na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na ang kordero ng Diyos. Then, may dalawang alagad si Juan Bautista. Verse 34, at aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Nang kinabukasan na muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad ay kanyang tiningnan si Jesus samantala siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad at sila'y nagsisunod kay Jesus. At lumingon si Jesus at nakita sila nagsisunod at sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabi, na kung niliwanagan ay guro, saan ka tumitira? May dalawang alagad si Juan Bautista sumunod sa Panginoon Kristo, pero si Juan Bautista hindi siya sumunod sa Panginoon Kristo. Ang commitment ni Juan Bautista ay yung pagiging forerunner niya. Siya yung nasa unahan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat hindi nga nakilala ang Panginoon at sa pamagitan niya ipapakilala niya ang Panginoon Kristo, pero hindi siya sumunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya doon sa Matthew chapter 11, yun yung panahon na kung saan si Juan Bautista ay nasa bilangguan. At pinatatanong ng mga alagad o pinatatanong ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad kung ang Panginoon Kristo ito na ba yung paririto o maghihintay pa sila ng iba. Kaya dahil dito, sinabi ng Panginoon, ang kautusan at ang mga propeta na nanatili kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay covered ng propeta na lingkod ng Diyos, mga tapat na lingkod ng Diyos, at ginampanan ni Juan Bautista yung pagiging propeta niya. Then itong mga nasa ilalim ng kautusan, gaya ng mga eskriba, mananatili sila sa law of Moses. Pero pagpasok ng bagong tipan, sarado na yung tinatawag na law of Moses. Pasantabi na lamang po at yan ang katotohanan, ang pagpasok ng bagong tipan, sapagkat iba na yung biyaya ng Panginoon. Ang kailangan na dito ay redemption. At dahil dito na ngayon pumapasok yung pagiging anak ng Diyos. At lagi ko sinasabi, walang anak ng Diyos na sinungaling. Pero sa mga panahon natin ngayon, marami akong nakikita na sinasabi nila, kine-claim nila sa kanilang sarili
At sinasabi din ng kanilang mga tagapagturo o ng kanilang mga pastor, sila'y mga anak ng Diyos, pero alam din nila sa kanilang sarili, hindi sila nakakalaya sa pagsisinungaling. Lalo na kung mahayag ang katotohanan, mahayag yung mga pagkakamali, dyan pumapasok yung mga kasinungalingan. Kaya dahil dito, yung pag-aaral natin ang nakaraan sa Revelation chapter 14, verse 5, sila'y malilinis, sila'y mga walang dungis, at walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Yung walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig nung sila ay matubos na ng ating Panginoon, sila'y nilinis na ng Panginoon, bumalik yung larawan at wangis ng Diyos sa kanilang buhay, yung likeness and image, the righteousness and the holiness, nakwikan sila, nabuksan uli yung kanilang diwa, nabuksan yung kanilang kalooban, nahayag sa kanilang katotohanan. Mula noon, walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Kaya dahil dito, ito yung makikita natin, yung pagiging anak ng Diyos. Ang Diyos ang nagdideclare niyan, na sinasabing ikaw nga ay matuwid, ikaw nga ay malinis. At yun ang Romans chapter 8 verse 33, sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang resulta ng bagong tipan, ang resulta ng katubusan o yung total deliverance mula doon sa redemption, power of redemption, bunga yan ng kapangyarihan ng katubusan, di natin kayang gawin yan. Proclaim natin na tayo anak ng Diyos, pero kung tayo sinungaling, dinadaya lang natin ang ating sarili. Walang anak ng Diyos na sinungaling. Relatedly, anak tayo ng katotohanan, paano tayong magkakaroon ng tinatawag na kasinungalingan sa dulo ng ating mga dila? Nalalabas sa ating mga labi. Hindi mangyayari yun. Kaya nga sinasabi ni Santiago, sa isang siwang ng bukal na lumalabas na bukal ng tubig, lalabas ba dyan yung mapait at yung matamis na tubig? Hindi daw. Kaya hindi pwede na itong labi natin na ipinagpupuri natin sa Diyos, iniluluwalhati natin sa Diyos, ay ipinanlalait din daw naman natin sa ating kapwa. Mahirap mangyari yan. At hindi yan mangyayari maliban na lamang sa redemption. Kaya nga, the power of redemption, eto talaga yung paraan ng Panginoon at nasa sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sabi ng John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Yun ang sabi ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, o sinabi nga ng Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. At ang tinutukoy niya rito, yung kanyang ministeryo, yung kanyang purpose, yung kanyang layunin, kung ba't siya'y naparito sa ibabaw ng lupa is to redeem us. Kaya ngayon, ang isang napakahalagang bagay bago tayo umalis sa ibabaw ng lupa ay yung tayo'y nagpatubos. Yan yung ating magiging credential sa ating Panginoon para tayo kilalanin. Sapagkat kung hindi tayo winork out ng ating Panginoon, mapapabilang tayo doon sa Matthew chapter 7 verse 29 o 21. Matthew 7:21, na kung saan ay sinasabi ron, I can never knew you. Maraming magsasabi sa kanya sa mga araw na yon, Panginoon, papasukin mo kami. At sasabihin ng Panginoon, di ko kayo nakikilala kung kayo'y tansa. At sasabihin naman nila, Panginoon, sa iyong pangalan, gumawa kami ng makapangyarihang gawa. Nang hula kami, nagpalayas kami ng masamang espiritu sa pangalan mo. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katampalasanan. Yun ang masakit. Sapagkat walang anak ng Diyos na manggagawa ng katampalasanan. Kaya yung tinatawag na hidden
nagawa ng mga tao, bagamat mangangaral, bagamat binabanggit ang pangalan ng Panginoong Hesus at nakakagawa ng himala sa pangalan ng Panginoon, but deep inside, sa kanilang mga motivation ay merong silang bagay na ginagawa na katampalasanan sa paningin ng Diyos, sapagkat alam naman ng Diyos, hindi ko naman natrabaho yung mga yan eh. Hindi ko naman created yung mga yan eh. Hindi ko naman sa kanila ibinigay yung tinatawag na pagkakasundo. Sapagkat hindi nga sila naging tapat, hindi nga sila naging totoo at sila'y believe sa kanilang mga sarili. Maraming naglilingkod sa ating Panginoon sa sariling kakayanan lang talaga. Pero behind of that, ang sabi nga, hindi nagiging makatao. And then, hindi talaga transparent yung katapatan nila sa Diyos. Ang lagi nilang katwiran, nauunawaan tayo ng Diyos. Tao lang tayo na makasalanan. Wala pa tayo sa langit. Andito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Pero dahil tayo tinubos naman, ang pagpapatawad ng Panginoon laging naandyan. Yes, yun ang paniniwala ng tao, pero hindi yan ang pamantayan ng Panginoon Kristo about sa tinatawag na redemption. Ang pinalaya ng anak, ganap na malaya, yun talaga ang sinasabi. Then ang sabi nga ng banal na kasulatan, Romans chapter 8 verse 33, ako yung umaaring ganap. Sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ako yung umaaring ganap. Nang ibig sabihin, ako ang tumarabaho dyan. Ako ang nag-workout dyan. Ako ang gumawa diyan. Kaya ginagarantiyahan ko akin yan at lalakad yan ayon sa aking kalooban sapagkat ako ang gumawa dyan. Nang ibig sabihin, pag gumawa ang Panginoon Kristo, hindi palpak. Nang ibig sabihin, ba't nagkaganon? Pasantabi na lamang yung mga kwentong barbero patungkol sa reliyon na ibig sabihin, ng mga bata kami ay sa paglikha daw ng Diyos sa tao ay taken for granted or trial and error. Nagluto daw ang Diyos ng tao, inilagay sa pugon, nasunog. Kaya daw may taong may itim. Wala po yun sa Biblia, yung po'y katang-isip lang. Kaya sabi ng ating Panginoon, naku, napasunog. Kaya gagawin natin ay kaunti lang ang pagkakaluto. Nagluto uli ang Diyos ng tao. Inilagay uli sa lutuan. At agad niyang inahon. Pero nang iahon, hilaw pa. Kaya maputi naman. Sabi naku, hindi maganda, maputi. Kulang sa luto. Nagluto daw uli ang Diyos. At yung tamang-tama ang pagkakatimpla. Hindi maputi, hindi maitim. Sa mga tuwid kayo manggi. Yan daw yung mga Pilipino. Kaya bida na naman mga Pilipino sa mga kwentong barbero. Pero hindi ganon ang katotohanan. Ang Diyos pag gumawa, hindi taken for granted or trial and error. Kung magkaigi, di uulitin na lang sa susunod para wag nang mangyari yung error. Hindi, God is a perfect. Siya talaga ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya yung kwentong barbero na yun, walang katotohanan. At dito sa pagkalika ulit ng panibago ng ating Panginoon, wala ring nilikha ang ating Panginoon Kristo ayon sa biyaya at dugo ng tipan na sablay. Sa mga tuwid, akala lang ng tao sila'y nakapasok sa biyaya ng Diyos, pero sa mga tuwid, hindi ginagarantiyahan ng Panginoon yung kanilang ginagawa. Sapagkat ang kanilang mga puso ay hindi tapat. Ang tanging magagawa lang talaga natin dito ay katapatan ng ating puso. Yung totoong tayo'y makikipagkasundo sa katubusan. Ito'y usapin ng katubusan, kaya ito'y usapin ng kalayaan sa kasalanan. Kaya dahil dito, ito yung ating sandigan, ito yung ating kalagayan at dapat ito yung mangyari sa atin at mangyari sa panahon natin ngayon bagamat tayo nasa huling panahon. Pero sinasabi pa rin ni Santiago chapter 5 verse 7 ating tingnan na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. At siyempre inaasahan din ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa sa mga tuwid ay yung tinatawag na precious fruit of the earth. James o Santiago chapter 5 verse 7, mga tis kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Ito yung sinasabi nating the last
sabi nga, ito yung huling panahon. Na ibig sabihin, darating yung maaga at huling ulan, and that is great awakening. Yan yung pagbuhos ng banal na Espiritu. At dyan daw lalabas yung mga precious fruit of the earth. Inaasahan ng magsasaka. Bago dumating ang Panginoon Kristo, may lalabas na dagsa ng mga precious fruit of the earth. Nang ibig sabihin, mga tao na kagaya ng Revelation chapter 14 verse 1 to 5. May bilang sila. Kahit di tayo mapasama sa bilang na yon, ang mahalaga tayo ay kagaya nila, na tayo ay malinis sa harapan ng Diyos at walang lumalabas na kasinungalingan sa ating mga bibig. Nasabi roon sa kanila na mga binili ng kordero sa ibabaw ng lupa. Sila'y malilinis, sila'y mga walang dungis, at walang lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Pagbuhos ng Espiritu ng katotohanan na sinasabi ni Propeta Joel chapter 2, na sinasabi roon sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Inulit sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 16 to 17. Sa huling panahon, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu. Then, kabahagi dito ay ang Espiritu ng katotohanan. Huwag tayong padaya. Mahayag ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig sa tinig ng ating Panginoon Kristo. John chapter 18 verse 37. Kaya ang bawat isang katotohanan na nakikinig sa tinig ng Panginoon, lumalapit sa katotohanan at nabubuhay sa katotohanan, at sa katotohanan lamang sila mananatili. Kaya sinasabi ng banal din ng kasulatan, John chapter 16 verse 13, gayon man kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, gaya ng ating sinasabi, maging maingat tayo, manalangin, magtiwala sa Panginoon Diyos, sigit sa lahat, makipagtipan sa Panginoon patungkol sa redemption, patungkol sa katubusan. Makipagtipan tayo, huwag basta yung accept lang. Kasi pag accept lang ng ibig sabihin, hindi mo lubos na naintindihan kung bakit mo tinatanggap ang Panginoong Hesus. Dapat tayo ang tanggapin ng Panginoong Hesus sa katapatan ng ating puso. Tinitingnan niya ang puso ng bawat isa kung talagang totoo, tapat sa pagsisisi at tapat para sa katubusan, kalayaan sa kasalanan. Ina-accept yan ng Panginoon. Hindi yung tayo ang uma-accept sa ating Panginoon. Bagamat sinabi niya ng banal na kasulatan, kasi nga hindi tinanggap na sanlibutan ng Panginoon. Pero kung sino man tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa matuwid bagay nananampalataya sa kanyang pangalan. And then yun yung malalim na katotohanan, nananampalataya sa kanyang pangalan. Sabi, nakilala ang kanyang kakayanan, nakilala ang kanyang kapangyarihan, nakilala o naunawa ng kanyang magagawa, at doon siya nananalig na nananampalataya, at dahil doon makikipagkasundo siya sa Panginoon. Magpapatubos siya sa ating Panginoon para sa kanyang kalayaan, and then i-accept siya ng Panginoon, i-work out siya ng Panginoon, tatrabahuin siya ng ating Panginoon, at ito'y magre-resulta ng isang panibagong buhay. Quicken, sabi nga, binuhay na maguli. Quicken ang tawag. Sabihin, bumalik yung larawan at wangis ng Diyos na inilagay ng Panginoon Diyos kay Adan. Bumalik uli yung kabanalan na inilagay ng ating Panginoon Diyos sa tao sa pamagitan ni Adan. At yun ay sa pamagitan ng redemption. Pero sa ating kakayanan, sa ating magagawa, kahit pa tayo mag-ayuno ng 70 araw, daigin pa natin yung 40 araw ng Panginoon, hindi natin kakayanin yun. Kaya sabi doon, tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya. Ibig sabihin yung kalayaan natin, yan ay dahil sa redemption. Kung walang katubusan, walang kalayaan. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, minsan lang tayo naparito sa ibabaw ng lupa.
Be wise, huwag tayong magpadaya. Pag alis natin dito, dapat meron tayong credential as I redeem. Mga tinubos ng ating Panginoon. Nagbunga ito sa atin ng katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan na napakahirap ipangaral ng maraming mangangaral. Pero ito ang katotohanan, yan ang plano ng ating Panginoon. Kakapusin tayo sa mga oras, wala na po tayong oras, pero isang bagay na ating sinasabi, ito'y continuation ng power of redemption, yung new creation. Ang new creation, bunga ng pagkakasundo ng dalawa. At ito'y nagbunga ng isang panibagong buhay. Nagbunga ng isang panibagong nilalang. Isang bagong pagkatao. Nagbunga ito ng kabanalan at katwiran. Nagbunga ito ng kaliwanagan. Nagbunga ito ng karapatan na tayo tawaging anak ng Diyos sapagkat tayo'y malinis. Pero kung walang redemption, hindi natin kakayanin ito. God knows. Kaya nga sabi natin kanina, walang quicken dun sa Old Testament, as in wala, sapagkat walang redemption. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, patuloy tayong umasa sa mga biyaya at katotohanan ng ating Panginoon. Siya yung magtuturo sa atin sa mga bagay na rarapat nating gawin at makikilala natin ang katotohanan. Din yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Pero mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon, harinawa ang mga biyayang ito, matanggap po ng ating buong sambahayan, ng ating mga kababayan, ating bayan, ng ating bansa, ng bansang Israel, at ang bansa na umaasa at tumitiwala sa biyaya ng katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sumaating Diyos ang kalwalatian magpakailanman. Amen.